Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 651 hanggang 57. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang biglaang pagsulpot ni Jucheng at ng kanyang grupo ay nahuli sa mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan na hindi nakabantay. Nag-iingat si Willie kay Francis. Ang grupo ni Jucheng ay malinaw na dumating na handa, at sila ay napakalakas, samantalang si Willie at ang kanyang mga kasama ay medyo lasing. 2 o 3 core na disipulo ay hindi man lang makakita ng malinaw. Zizizi, lahat ng naririto ay makakakuha ng bahagi ng bodega ng demigod. Tumawa si Jucheng. Bagamat may kalamangan siya sa mga numero, hindi umatake si Jucheng. Sina Willie at James ay parehong kabilang sa nangungunang antas ng mga henyo sa Sacred Land, at si Willie ay isa pa nga sa nangungunang 10 prodigy. Alam din ni Jucheng kung gaano kahirap si Francis. Bukod doon, si James ay may bloodline ng 10,000 ancient races at medyo malapit sa top 10 geniuses level. Nang makita ito, si Willie ay nagpakawala ng bahagyang hininga. Tila walang intensyon si Jucheng na umatake. Ang dalawang grupo ay parehong may kanya-kanyang pakinabang, at ang pakikipaglaban sa isa't isa ay hindi nakinabang sa magkabilang panig. Medyo kumalma ang kapaligiran. Nakita rin ni Jucheng at ng kumpanya ang layout ng underground cellar at naghanda na kumuha ng alak. Maghintay. Isang walang emosyong boses ang muling nagpaigting sa kapaligiran. Ang nagsalita ay isang kabataang asul ang buhok na may matalas na mata. Francis, gusto mo bang pigilan ako? Bumagsak ang mukha ni Jucheng. Siya ay labis na nag-iingat kay Francis. Mahigit sa 100 tao na pinamumunuan niya ang nag-iisang natalo ni Francis, at ang sariling pinsala ni Jucheng ay kagagaling lang. Kahit na si Francis ay kasalukuyang walang mga hayop sa paligid niya, ang kanyang lakas at kasanayan sa Tao of the Soul ay napakataas. Itago silang lahat. Ang mukha ni Francis ay puno ng malamig na layuning pagpatay. Ang bloodline ng asul na buhok ay naglabas ng isang sinaunang at orihinal na aura. Napakalakas ng sinaunang aura. Nanginig ang puso ni James. Ang sinaunang aura mula sa bloodline ni Francis ay mas malakas kaysa sa natatandaang nakita niya sa Void Ocean Spiritual Palace. Isang malamig na presyon ng kaluluwa ang bumaba sa mundong ito sa ilalim ng dagat. Bukod kay Jucheng, naramdaman ng lahat ang panggigipit sa kanilang katawan at kaluluwa. Francis, iniisip mo ba talaga na magsimula ng labanan? O sinusubukan mo lang takutin si Jucheng? Nagulat si Willie at tinanong si Francis sa pamamagitan ng spiritual sense. Sa totoo lang, ayaw niyang makipag-away sa grupo ni Jucheng dahil hindi siya masyadong kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat ay makakakuha ng alak dito kung mayroon silang kakayahang gawin ito. Ginamit ni Francis ang kanyang mga aksyon para tumugon kay Willie. Sure. Ikinawi niya ang kanyang kamay, at lumitaw sa hangin ang isang sovereign lord na gininto ang balangkas. Guro. Ikinawit ng mermaid princess ang kanyang buntot habang lumalangoy siya sa tabi ni Francis. Si Francis ay mayroon na ngayong 2 sovereign lord sa tabi niya, at ang mermaid princess ay may malaking kalamangan sa tubig. Meow meow. Lumitaw din ang maliit na paws ang magnanakaw habang may hawak na itim na bandila, at nang iwinagayway nito ang bandila, isang nakamamanghang kapangyarihan ng enerhiya ng Ghost Corps ang sumakop sa lahat sa loob ng 30 yarda. Humanda ka sa pakikipaglaban. Nagbago ang ekspresyon ni Jucheng. Ang mga pamamaraan ni Francis ay lumampas sa kanyang inaasahan. Sa sandaling ito, maraming tao ang nalilito. Bakit napakahilig ni Francis na gawing kaaway niya si Jucheng? Brother Hanford, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ang laban hanggang kamatayan ay hindi tayo mapapakinabangan. Mataimtim na sabi ni Willie. 10 piraso ng purple scaled grass. Kahit hindi ka tumulong, aatake ako. Walang emosyong sinabi ni Francis nang hindi nagpapaliwanag. Sa ngayon, si Jucheng ay hindi gaanong banta sa kanyang sarili, ngunit may mas malaking banta sa gilid ng kaharian ng sirena. Kung si Jucheng ay makikipagtulungan sa mainit na kabataang si Looper, ang panganib na kanilang ay dudulot ay magiging malaki. Sa kabutihang palad, si Looper, ang disipulo ng Emperor of Death, ay hindi pa nakakapasok sa Mermaid Divine Palace. Mabuti.
Walang magawa si Willie. Kung gusto ni Francis na puwersahang umatake, kailangan nilang tumulong. Mas mabuting piliin na lang ang 10 piraso ng purple scaled grass at makipagtulungan kay Francis. Francis, gaano ka katiwala? Tanong ni James. Kung ako lang mag-isa, 70%, pero sa lahat ng tulong mo, 100%. Nang marinig iyon, halos mabulunan sina Willie at James. Whoosh! Sa sandaling matapos niyang sabihin iyon, ang figure ni Francis ay kumikislap na parang isda sa ilalim ng tubig. Sa mundo ng tubig, ginamit ni Francis ang kanyang water bloodline. Kasabay nito, tinakpan ng Ghost Corps First Array ang figure ni Francis at durog patungo sa grupo ni Jucheng. Kinasuhan din ang prinsesang Sirena at ang gintong kalansay. Nililigawan mo si kamatayan. Umalangaw-ngaw ang malamig na dagandong ni Jucheng sa underground cellar. Dalawang demonyong naglalagablab na dragon ang nagsimulang bumuo sa kanyang likuran at itinaboy ang aura ng multo bangkay. Sa pagkakataong ito, hindi na minamaliit ni Jucheng si Francis at agad na gumamit ng kasanayan sa pakikipaglaban mula sa Thousand Darkness Sacred Clan. Shoo! Lumitaw ang dark purple na kaliskis sa balat ni Francis. Sa Purple Smoke Lake, ang kanyang water bloodline at ang kanyang defensive bloodline ay naging mas malakas. Ang dalawang henyo ay nag-away ng buong lakas. Bam! Napilitan si Jucheng pabalik ng ilang yarda sa isang suntok, at kumulo ang kanyang dugo. Bahagyang kumupas ang ripple sa paligid ni Francis nang ang kanyang figure ay naging isang asul na liwanag at lumipas. Malinaw na ang kapangyarihan ng bloodline ni Francis ay may kalamangan sa ilalim ng tubig. Ang kalaban mo ay ako. Ang mga sinag ng pilak puting liwanag ay bumaril sa ibabaw ng si Jucheng ay nagpapatatag. Willie. Hindi rin naglakas loob si Jucheng na maliitin siya. Nakipagsagupaan siya kay Willie habang lumalawak ang mga figure ng kanyang mga demonyong naglalagablab na dragon. Sa sandaling ito, Arg! Arg! Ang mga hiyawan ay nagmula sa demonyong grupo habang ang kapangyarihan ng Ghost Corps First Array ay tumama sa kanila. Ginamit ni Francis, ang Mermaid Princess, at ang Golden Skeleton ang Ghost Corps First Array para itago ang kanilang mga sarili. Meow-meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay iwinagayway ang itim na watawat, at ang maitim na ulap ay bumuo ng mga ahas na tumangay patungo sa kalaban. Hehe. Si Francis ay umatras sa mga hakbang pagkatapos patayin ng isa o dalawang tao. Nanlamig ang puso ni Jucheng at ng kumpanya nang makita nila iyon sa gilid ng kanilang mga mata. Tila gusto ni Francis na tapusin silang lahat ng sabay-sabay. Hahaha. Jucheng, kunin mo ang suntok na ito. Ang sinaunang bloodline ni James ay inilabas habang siya ay sumisingil mula sa gilid. Boom! 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 Tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Jucheng habang nakikipaglaban siya sa dalawa. Ang bloodline ng 10,000 ancient races ay malinaw na nagpakita ng mga palatandaan ng pagsupil sa kanyang bloodline ng demonic daw. 2 o 3 tao ang pumunta para hawakan si James, ngunit hindi niya sila kapareha. Ang pinaka-inaalala ni Jucheng ay si Francis, at ang kinatatakutan niya ay dumating kaagad. Eye of Illusion Maze City. Ang kaliwang mata ni Francis ay tila naglalaman ng isang kritikal na kaakit-akit. Sure! Ang puso ng mga taong naruroon ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang puso. Sa susunod na sandali, ang underground cellar ay naging isang malamig, tiwangwang na lungsod. Ang lumang lungsod ay nababalot ng puting ambon, at ang tanawin ay napakasalimuot na parang maze. Hindi maganda. Isang ilusyon. Bulalas ng isang henyo ng soul daw mula sa grupong demonic daw. Gayunpaman, naunawaan ni Francis ang Dark Eye Secret Manual at ang 10,000 Divine Thoughts Technique, at ang ilusyon ng Maze City ay maaaring bumalot sa kamalayan ng mga target. Kasabay nito, lumitaw ang tunog ng isang misteryoso at sinaunang kanta ng sirena, na naging dahilan upang mawala sila sa magandang musika. Ang Mermaid Princess ay nakipagtulungan kay Francis at ginamit ang kanyang soul talent skill, ang Song of Mermaids. Ang Song of Mermaids ay isang maalamat na uri ng kasanayan sa mga tuntunin ng soul entertainment daw. Ang mga babaeng sirena ay dalubhasa sa pang-aakit. Ang kahusayan ng Mermaid Princess na ito sa mga diskarte sa ilusyon na soul ay hindi mas mahina kaysa sa akin. Ang kapangyarihan ng pang-aakit na nakapaloob sa loob ay mas dalisay.
Lihim na nagulat si Francis. Ang kombinasyon ng ilusyon ng Maze City at ng Song of Mermaids ay gumawa ng kapangyarihan ng mga ilusyon hanggang sa pinakamataas nito. Ang sino mang mas mababa sa antas ng kalahating hakbang na hari ay malamang na hindi makakatakas. Arg! Ang mga hiyawan ng mga henyo ng demonic daw ay nagmula sa paligid ng Ghost Corpse Cursed Array. Mabilis, mabilis, mabilis. Retreat. Bulalas ni Jucheng at huminga ng malamig. Nanginginig ang puso ni Willie at James. Ang sinabi ni Francis kanina ay hindi kasinungalingan. Kahit na wala ang kanilang tulong, si Francis ay 70% kumpiyansa na talunin si Jucheng at ang kumpanya. Sa tingin mo saan ka pupunta? Sina Willie at James ay nagsama at hinabol si Jucheng. Higit pa rito, nakangiti pa rin si Francis at naghihintay sa pasukan. Katawan ng demonyong langit. Sa desperado na sitwasyong ito, umungal si Jucheng, at ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki sa isang demonyong figure na tila konektado sa langit at lupa. Sina Willie at James ay agad na itinulak palayo ng nangingibabaw na demonyong aura. Matapos gamitin ang pamamaraang ito, dumobol ang lakas paglaban ni Jucheng. Kahit na ang normal na half-step na kings ay hindi niya makakapareha ngayon. Kayong lahat, mamatay. Natakpan ng aura ni Jucheng ang larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, sina Willie, James, at maging si Francis ay hindi makalaban sa kanya ng direkta. Ang tanging nagawa nila ay iligtas ang kanilang mga sarili. Mamatay. Tumawa ng nakakatakot si Jucheng at sinumpa si Francis. Labis niyang kinasusuklaman si Francis, at hinaharangan ni Francis ang pasukan. Banal na liwanag ng pagkawasak. Isang sinag ng nakakasilaw na liwanag ang bumaril sa mundo sa ilalim ng dagat at kumikinang sa matalim na liwanag. Ang kaliwang mata ni Francis ay tila naging buwan. Boom! Ang mga demonyong apoy sa paligid ng katawan ni Jucheng at ang kanyang demonyong anyo ay agad na nagsimulang maglaho. Ang Divine Light of Destruction di umano ay may kakayahang sirain ang bawat pamamaraan at ikalat ang lahat. Ang Divine Light of Destruction ni Francis ay kinopya mula sa Golden Sun family, at bagamat hindi ito ang purest, ang kanyang kahusayan sa Soul Dao ay bloodline techniques ay napakataas na ngayon kumpara noon. May alam pa si Francis ng dispersal ay bloodline technique. Nagulat si Willie at ang kumpanya. Ang isang solong sinag ng banal na liwanag ng pagkasira ay nagawang pahinain ang demonic sky body ni Jucheng ng 20 hanggang 30%. Bilang isa sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land, ang kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban sa bloodline ay higit pa sa mga mula sa labas ng mundo. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Kung ito ay isang normal na lihim na pamamaraan, ang banal na liwanag ng pagkasira ni Francis ay maaaring nagawang ikalat ito sa isang iglap. Soul Shooting Line. Bahagyang nanginig ang katawan ni Jucheng at bumagal. Kasabay nito, parehong ginamit ni Willie at James ang kanilang mga pamatay na galaw, na inilapag ang kanilang mga pag-atake sa likod ni Jucheng. Wow! Si Jucheng ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay umuungal at kumikislap patungo kay Francis sa pasukan. 652. Sinugod ni Jucheng si Francis na may nasugatan na katawan. Kuya Hanford, mag-ingat ka. Pawis na pawis si Willie at ang kumpanya. Sa kanyang demonic sky body state, halos walang kapantay ang battle power ni Jucheng laban sa mga nasa ilalim ng Void God Realm, at iyon ay kahit na ang kanyang pag-atake ay hamina ng 30% mula sa Divine Light of Destruction. Kailangang aminin ng isa na ang bawat isa sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land ay mga kababalaghan na maaaring tumayo sa tuktok ng isang buong zone ng isla. Tumayo si Francis at hindi nataranta. Sa halip, sumili ang isang malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Bagamat mahusay ang battle power ni Jucheng, hindi mahirap para kay Francis na protektahan ang kanyang sarili. Kung ginamit niya ang Void Space Eye Slash, malaki ang tsansa niya mapatay kaagad si Jucheng, ngunit hindi siya ang tunay na kaaway ni Francis. Kailangan niyang pag-isipang mabuti ang kanyang lakas sa pakikipaglaban upang harapin ang panganib na kasunod nito. Kidlat ng hangin daang pagbabago. Lumitaw sa paligid ni Francis ang mga makikinang na kislap ng kulay purple na wind lightning. Shua! 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 Ang mga kislap ng purple wind lightning ay nahati sa 2, pagkatapos ay sa 4.
Sa isang kisap mata, mahigit isang dosenang larawan ni Francis ang kumalat sa paligid ng pasukan, na sumasaklaw sa isang span ng 20 yarda. Whoosh! Hindi nakuha ang pag-atake ni Jucheng. Hindi ka panipaniwala, hindi lamang maaaring umatake ang mga imahe ni Francis, mayroon silang parehong eksaktong aura. Mahirap tukuyin kung alin ang totoo at alin ang peke. Pagkatapos linangin ang 10,000 Divine Thoughts Technique, ang Wind Lightning 100 Changes ni Francis ay umabot sa isang bagong peak, at bawat imahe ay maliksi at tuso. Banal na liwanag ng pagkawasak. Ang pangalawang sinag ng liwanag ay naglakbay sa mundo sa ilalim ng dagat at kumikinang sa malamig na talas. Boom! Ang demonic sky body ni Jucheng ay humina ng isa pang 20 hanggang 30% at nagsimulang maging hindi matatag. Mga pakpak ng hangin at kidlat. Isang pares ng purple na wind lightning wings ang nagpalawak sa likod ni Francis at naging sanhi ng pagtaas ng lakas ng kanyang wind lightning intent. Para siyang isang sinaunang demonyo na napapaligiran ng hangin at kidlat. Boom! Isang nakakatakot na aura ng pagkasira ang bumaba sa radius na 20 yarda. Break! Isang Dragon of Destruction ang tila lumitaw na may pag-ulos ng palad ni Francis, at umungal ito sa magulong bagyo. Gamit ang Wings of Wind and Lightning, ang bilis, opensa, at wind lightning ni Francis ay umabot sa rurok. Sa kabilang banda, pagkatapos na tamaan ng dalawang sinag ng banal na liwanag ng pagkasira, ang lakas ng labanan ni Jucheng ay humina, at siya ay nasugatan ng husto. Bam! Nagsagupa ng dalawang mapangwasak na puwersa, na sumisingaw sa tubig sa malapit. Talim ng lila na pagkasira. Ang mga pakpak sa likod ni Francis ay kumikislap habang ang isang manipis, maitim na lila na talim ay nagsimulang kumukma sa kanyang kamay. Whoosh! 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 Bam! Boom! Mahigit isang dosenang beses nagpalitan ng suntok ang dalawang figure ay malapit sa pasukan. Nang dumating sina Willie at James, mayroon ng ilang mga madugong marka sa katawan ni Jucheng. Tumakbo. Natakot si Jucheng at nagsimulang magpanik. Gamit ang Wings of Wind and Lightning, si Francis ay mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga tao. Higit pa rito, masyadong malakas ang kanyang depensa. Hindi siya pwedeng mawala sa mundong ito sa ilalim ng dagat. Ituloy mo siya. Huminga ng malalim si Francis at sinundan si Jucheng sa unang antas ng Mermaid Divine Palace. Sa isang sandali, whoosh! Ang mga Wings of Wind at Lightning ni Francis ay kumikidlat habang tila nabasag ang mga ito sa kalawakan. Sa isang iglap, napapikit si Francis kay Jucheng. Shoo! Pinutol ng Blade of Purple Destruction ang isa sa mga braso ni Jucheng. Arg! Sumigaw si Jucheng, at sinimulan niyang sunugin ang kanyang truyuan, ginawa siyang nagninangas na ilaw ng demonyo na tumalsik palabas ng Mermaid Divine Palace. Ang aking mga pakpak ng hangin at kidlat ay tila halos hindi nakadikit sa gilid ng kalawakan. Sinimulan ni Francis na maunawaan ang pakiramdam ng paglusot sa kalawakan ngayon. Sa huli, hindi pa rin niya naiintindihan ang tunay na diwa ng Wings of Wind and Lightning. Ang totoong Wings of Wind and Lightning ay may malalakas na wing-based na wind lightning na mga diskarte sa labanan at iba pang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, tulad ng paglalakbay ng 10,000 milya sa isang iglap. Hindi magiging banta si Jucheng sa loob ng 10 araw man lang. Pinalis ni Francis si Jucheng gamit ang kanyang mga mata. Wala siyang mapagkakatiwalaang kaibigan sa Demigod Forgotten Garden, at kailangan pa niyang i-conserve ang kanyang lakas. Whoosh! Sinunog ni Jucheng ang kanyang truyuan at tumakbo palabas ng Mermaid Kingdom. Napakabilis. Nagulat ang Haring Sirena. Ang kanyang king-level divine sense ay hindi makapasok sa Mermaid Divine Palace, ngunit sa hitsura nito, ang grupo ni Jucheng ay halos mapahamak ng buo. Ang tumakas na si Jucheng ay malubhang nasugatan at nawala ng braso. Ang Francis na iyon ay sobrang nakakatakot. Mukhang kailangan kong humingi ng tulong kay Mercedes, ngunit nasa 100 Flower Garden siya ngayon, kumukuha ng hindi mabilang na mga mapagkukunan at kayamanan. Naisip ni Jucheng. Si Mercedes ay sobrang mayabang at may bloodline ng 10,000 ancient races. Ang kanyang amo ay isa ring Mystic Light Realm Sacred Lord. Brother Turco. Isang mainit na boses ang narinig mula sa itaas. Sino nandyan?
Napatalon si Jucheng sa takot, ngunit bago pa man siya makapag-react, may puting kamay na dumampi sa kanyang balikat. Ikaw kasi. Isang mainit na kabataang puno ng ngiti ang lumitaw sa tabi ni Jucheng. Si. Ang katawan ni Jucheng ay lumibot sa sakit dahil ang lahat ng kanyang kapangyarihan, kabilang ang kanyang bloodline at true yuan, ay pinaghihigpitan. Paano? Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Jucheng. Pareho silang nasa late stage na Great Origin Core Realm, ngunit tinatakan siya ng mainit na kabataan gamit ang isang kamay lamang. Wala man lang siyang magawa. Nanginginig sa takot ang kaluluwa at bloodline ni Jucheng. Kuya Wen, ito ang nangyari. Pagkatapos ay magalang na sinabi ni Jucheng sa kanya ang nangyari sa Mermaid Divine Palace. Hindi siya nangahas na labanan ang mainit na kabataan. Siya ay sumunod mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Kasabay nito, ang divine sense ng Mermaid King ay nag-scan sa hangin at nagulat. Ang inosenteng mainit na kabataang iyon ay talagang napakalakas. Biglang sumilip ang mainit na kabataan sa itaas, aking hari, matagal mo nang pinagmamasdan. Ano ang kahulugan nito? Weng. Ang divine sense of a king ay naglabas ng magnificent power. Hari. Baka. Bulalas ni Jucheng habang ang mainit na kabataan ay tumangala na walang ekspresyon ang mukha. Tao, baka magkaroon tayo ng pagkakataong magtulungan. Ang boses ng Mermaid King ay umalangaw-ngaw sa tabi ng mainit na tenga ng binata. Ano ang hindi magagawa ng isang hari? Bakit ako maniniwala sa iyo? Tanong ng mainit na kabataan. Sa underground cellar ng Mermaid Divine Palace, sinusubukan pa rin ni Willie, James, at kumpanya na makuha ang Immortal Springs Wine at ang iba pang alkohol sa mga kabinet. Nakakuha na ako ng Immortal Springs Wine, ang Illusion God Wine, ang Dragon Flame Wine, at ang Lightning Cloud Wine. Huminto si Francis. Kailangan pa niyang magtipid ng enerhiya para harapin ang pursuit of death. Ang pakiramdam ng panganib sa loob ng kanyang kaluluwa ay hindi kumupas. Nakahanap si Francis ng isang sulok at naupo, habang ang prinsesa ng Sirena at ang gintong kalansay ay nakatayo sa kanyang kaliwa at kanan. Ang medyo lasing na maliit na pas ang magnanakaw ay umupo sa kanyang balikat at paminsan-minsan ay sinisinok dahil sa alak. Uminom muna si Francis ng kaunting alak ng Immortal Springs Wine, na agad na sumanib sa kanyang laman at dugo. Agad na nagsimulang gumalaw ang true yuan ni Francis, at tumaas ang kanyang life force. Kahit na mas hindi ka panipaniwala, ang enerhiya na ito ay sobrang kalmado, na para bang ito ay mula sa ina ng buhay. Ang isang mortal ay maaari ding uminom ng isang higop ng Immortal Springs Wine, at magkakaroon sila ng 1,000 taon pang buhay. Nararamdaman ni Francis na patuloy na tumataas ang kanyang cultivation. Kung ang isang mortal ay umiinom ng isang paghigop, hindi lamang tataas ang kanilang habang buhay ng 1,000 taon, sila ay agad na makakarating sa true spirit realm kahit man lang. Alam ni Francis kung gaano kalaban sa langit ang Immortal Springs Wine na ito. Sa cultivation, ang bawat ranggo ay napakahirap masira, ngunit para sa mga demigod sa tuktok ng fan universe, napakadali para sa kanila na itaas ang ranggo ng ibang tao. Gayunpaman, naniniwala si Francis na ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa iyong sarili ang pinakamaaasahan at may pinakamalaking potensyal. Sa ilang sandali lang, nakainom na si Francis ng 3 hit-hit ng Immortal Springs Wine. Ang kanyang true yuan at cultivation ay tumataas ng paunti-unti, at papalapit na siya sa tuktok na Small Origin Core Realm. Pagkatapos ng lahat, nabuo na ni Francis ang Crystal Core, upang masipsip niya ang Immortal Springs Wine sa buong epekto nito. Pagkatapos ganap na masipsip ang Immortal Springs Wine na ito, ang aking estado ng pag-iral ay hindi hihigit sa isang hari, at ang aking paglilinang ay magiging napakalapit sa Great Origin Core Realm. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at naramdaman ang pagbabago sa kanyang estado ng pag-iral. Hindi masyadong malakas ang sensasyon. Ang estado ng pag-iral ni Francis ay napalakas na ng Ancient Dream Realm Aura, ang Heart Blood Essence, at ang Purple Scaled Grass, kaya malapit na ito sa Kings. Ang Immortal Springs Wine ay kapaki-pakinabang lamang sa mga nasa ilalim ng Void God Realm. Wala itong gaanong halaga sa isang tunay na hari. Higit pa rito, ang 1,000 taon na pagtaas ng buhay ng Immortal Springs Wine ay isang beses lang magagamit.
Si Francis ay humigop ng ilang higop at hinintay na ganap itong masipsip ng kanyang katawan. Ang pag-inom ng higit ay walang magagawa. Pareho kaming gumagamit ng Immortal Springs wine. Bakit mas maganda ang epekto kay Francis kaysa sa akin? Tiningnan ni James ang mga pagbabago kay Francis, ngunit halatang hindi niya malalaman na mayroon ng crystal core si Francis. Walang bottleneck sa Great Origin Core Realm para kay Francis. Ang kailangan lang niya ay mag-ipon ng lakas at maghintay, at ang Immortal Springs wine ay tumaas ang bilis na ito ng libo-libo at 10,000 beses. Subukan natin ang Illusion God wine. Sinulyapan ni Francis si Willie at ang kumpanya. Lahat sila ay nagpapahinga at nagsimulang maging solemna. Wala silang balak umalis sandali. Inagaw nila ang Mermaid Princess para makapasok sa cellar ng isang demigod. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Imbes na makipag-away sa labas tulad ng ibang mga henyo, mas mabuting manatili na lang dito. Gulo. Uminom si Francis ng Illusion God wine. Sa isang iglap, isang malakas na pakiramdam ng pagkalasing ang kumalat sa buong kaluluwa at kamalayan ni Francis. Ang Illusion God wine ay iba sa ibang alak na apektuhan lamang nito ang kaluluwa. Bagamat parang uminom si Francis ng Illusion God wine, talagang hinihigop lang ito ng kanyang kaluluwa. Makalipas ang isang hininga, ang kamalayan at isip ni Francis ay pumasok sa isang malalim na estado. Pakiramdam niya ay sinusubukan ng kanyang kamalayan na umalis sa kanyang pisikal na katawan at pumasok sa malawak na mundo sa labas. Pang! 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 Ang espiritual na mata ng Diyos ay nagsimulang pumikit, naglabas ng malamig na sensasyon na nagbigay daan kay Francis na mapanatili ang isang tiyak na halaga ng katahimikan habang naiintindihan ang estadong ito. Nangangahulugan ito na ang epekto ng Illusion God wine ay mas maganda para kay Francis. Binalot ng mga alon ng kalasinggan ang kaluluwa ni Francis. Pakiramdam niya ay unti-unting gumagaan ang kanyang kaluluwa at kamalayan, na para bang maaari silang tanggayan ng hangin. Ang espiritual na mata ng Diyos ay maaari lamang magpapahintulot sa kanya na maging 50% malinaw ang pag-iisip. Makalipas ang 3 paghinga, ang epekto ng Illusion God wine ay umabot na sa pinakamataas nito. Sure! Naramdaman ni Francis na parang nawala ang kanyang kamalayan sa kanyang pisikal na katawan at sumanib sa kalikasan. Sa ganitong estado, nadaman niya na ang kanyang bawat aksyon at iniisip ay tila kumakatawan sa langit at lupa. Para siyang kaisa ng mundo. Sa underground wine cellar ng demigod, ang tubig na nakapalibot kay Francis ay biglang itinulak palayo ng magnificent power bilang isang invisible na layunin na pansamantalang konektado sa heaven and earth. Layunin ng hari. Bulalas ni Willie. Nanginginig ang puso niya habang sinulyapan ang asul na buhok sa sulok, na kasalukuyang nakapikit. 653. Ang Illusion God wine ay talagang karapat-dapat na maging isa sa mga pinakamaalamat na uri ng alak ng fan universe. Sa loob lamang ng maikling sandali, si Francis ay pumasok sa isang malalim na estado na nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang layunin ng hari bago aktwal na makapasok. Siyempre, panandalian lang ang epekto ng Illusion God wine. Hindi pa talaga siya umabot sa antas ng isang hari. Ang lahat ay nakasalalay sa kakayahan ng isang tao sa pag-unawa at kung gaano katagal ang epekto ng Illusion God wine, at si Francis ay iba sa iba na gumamit ng Illusion God wine. Karaniwan, ang mga tao ay magkakaroon ng malabong kamalayan mula sa alak, ngunit pinahintulutan siya ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis na maging kalahating gising. Nangangahulugan ito na mayroon siyang mas malinaw na kakayahang umunawa sa panahon ng epekto ng alak. Higit pa rito, ang God's spiritual eye ay may makapangyarihang inspection at mga kakayahan sa pag-unawa sa simula, na nagpapahintulot kay Francis na hawakan ang mga gilid ng Void God Realm. Ang kanyang kamalayan ay umalis sa kanyang pisikal na katawan at sumanib sa kalikasan. Pinigilan ni Francis ang kalasinggan at ginamit ang bawat sandali upang magkaroon ng pangunawa. Napagtanto niya na, pagkatapos na umalis ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan, ang kanyang pagkakatugma sa langit at lupa ay umabot sa isang bagong taas. Nakikita ng kamalayan ni Francis ang kanyang sariling katawan sa ibaba, pati na rin sina Willie, James, at mga ekspresyon ng kumpanya. Sa isang pag-iisip lang, makakaipon si Francis ng sukdulang kapangyarihan, at magagamit niya ang mas maraming Heaven Earth Yuan Chi.
Ito ang kahangahangang kapangyarihan na mayroon lamang isang hari. Gayunpaman, si Francis ay hindi nag-condense ng isang ganap na void god intent, at ang magnificent power ay nasa maagang yugto pa lamang. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang estado, maaaring makuha ni Francis ang Heaven-Earth Yuan Chi ng libu-libong beses na mas mabilis. Weng! Sa ilalim ng gabay ni Francis, ang walang limitasyong Heaven-Earth na si Yuan Chi ay pumasok sa kanyang crystal core, at ang Immortal Springs Wine ay mabilis na nasisipsip. Ang estado ng pag-iral at paglilinang ni Francis ay mabilis na tumaas. Peak Small Origin Core Realm. Ang King Intent ni Francis ay nagbigay daan sa kanya na masipsip ang Immortal Springs Wine sa maximum at tagumpay nito. Sa isang iglap lang, ang kanyang cultivation ay umabot na sa Peak Small Origin Core Realm. Ang aking core center ay matagal nang nagkristal, kaya ang Great Origin Core Realm ay walang hamon sa akin. Naramdaman ni Francis na ang Great Origin Core Realm ay naiintindihan na. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagsimulang kumupas ang epekto ng Illusion God Wine. Nagsisimula ng lumabo ang mystic state. Ang lahat ay parang kalmado at malinaw na tubig ng isang lawa na malapit ng guluhin. Gulo. Agad na uminom si Francis ng isa o dalawa pang lagok ng Illusion God Wine. Sure. Ang malalim na estado ay nagsimulang maging mas malinaw, at ang pakiramdam ng King Intent ay muling kumalat sa katawan ni Francis. Naabsorb ko ng buo ang kapangyarihan ng Immortal Springs Wine. Ang aking estado ng pag-iral ay halos kapareho ng isang hari. Naramdaman ni Francis na ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot sa ibang antas. Kailangang malaman ng isa na uminom siya ng 3 lagok ng Immortal Springs Wine. Ang mga normal na tao ay mangangailangan ng 1 taon o mas matagal pa para ganap na masipsip ang lahat ng Immortal Springs Wine, ngunit nagawa ito ni Francis sa isang iglap. Sa sandaling ito, para siyang tunay na hari, at lahat ng Heaven-Earth Yuan Chi ay yumuyuko sa kanya. Ang bawat pag-iisip at pagkilos niya ay nagdulot ng paggalaw ng magnificent power, at ang crystal core sa katawan ni Francis ay unti-unting lumalawak. Mayroon na akong crystal core, kaya ang pagpasok sa Great Origin Core Realm ay hindi na madaragdagan ang aking lakas. Ang pangunahing focus ni Francis ay hindi paglilinang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-unawa sa layunin ng hari. Sa unang paghigop kanina, halos hindi naiintindihan ni Francis ang mga gilid nito. Sa pangalawang pagkakataon, uminom ulit si Francis ng 2 lagok ng Illusion God Wine para mas lumakas ang epekto. Ang pakiramdam ng pag-alis sa aking pisikal na katawan ay katulad ng aking Eye of Heaven. Biglang may naalala si Francis. Ang Eye of Heaven ay katulad ng King Intent. Nang mag-isip hanggang doon, sinimulan ni Francis na iikot ang kanyang God's Spiritual Eye. Sure! Sa sandaling iyon, ang kamalayan at pandaman ni Francis ay lumawak ng hindi mabilang na beses, at ang saklaw ng kanyang layunin ng hari ay lumawak din ng husto. Ang Mermaid Divine Palace. Isang transparent na asul na mata ang lumitaw sa mundo sa ilalim ng dagat at tumitig sa Mermaid Divine Palace. Nanginig ang puso ni Francis. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kapag ang Eye of Heaven at ang layunin ng hari ay pinagsama? Gayunpaman, isang bagay ang sigurado, ang kanyang pag-unawa sa King Intent ay magiging mas malalim, at ang saklaw ay lalawak. Weng! Ang kanyang layunin sa hari ay lumitaw sa langit at lupa. Kaninong King Intent ito? Isa pang divine sense of a king ang lumipad sa himpapawid, at ang kahangahangang kapangyarihan ng isang hari ay yumanig sa kaluluwa dimensyon. Ang may-ari nitong divine sense ay halatang si Mermaid King. Ikaw pala. Tiningnan ng Mermaid King ang Eye of Heaven at kinumpirma na ito ang kaliwang mata ni Francis. Ito ay nagpabagal sa kanyang puso. May King Intent talaga ang brat na ito. Ito ba ang epekto ng Illusion God Wine? Ang kahangahangang kapangyarihan ng Haring Sirena ay napakalakas, at siya ay tila isang Diyos. Nagsagupaan ang 2 hangarin ng hari, at ang hangarin ni Francis ay agad na napigilan at halos masira, ngunit sa kabutihang palad, ang Eye of Heaven ay isang napakakakaibang pamamaraan na nagpapahintulot sa kanyang layunin na pagsamahin ang sarili nito. Nagsimulang magbago ang kanyang hangarin pagkatapos na masira, na nagbigay daan sa pag-unawa at kontrol ni Francis na tumaas pa. Labis na pinaikli ng Haring Sirena ang kanyang hangarin sa hari, kaya't ang bawat kilos niya at bawat paghinga ay iisa sa langit at lupa.
Sinimulan ni Francis na siyasatin ang layunin ng hari ng Mermaid King at natagpuan ang kritikal na punto ang kalooban ng isang Void God Realm King. Pagsasama-sama ng layuning ito sa maximum at pagsasama-sama nito sa kanyang kalooban hanggang sa maging isa sila, iyon ang layunin ng hari. Naunawaan ni Francis, ngunit sa pagtatapos ng araw, ang teorya ay teorya lamang. Ang pagkumpleto ng hakbang na iyon ay nangangailangan ng kaluluwa at enerhiya ng isip upang maabot ang napakataas na antas. Naabot na ng mental energy ni Francis ang hakbang na iyon sa tulong ng Illusion Godwine at ng Eye of Heaven. Para sa kanyang kaluluwa, halos hindi na naabot ni Francis ang hakbang na iyon dahil nilinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa pag-iisip hanggang doon, sinimulan ni Francis na i-circulate ang 10,000 Divine Thoughts Technique, paulit-ulit na pinakondense ang kanyang mental energy. Ito ay isang mahirap na hakbang, ngunit hindi ito masyadong mahirap para kay Francis dahil ang kanyang God Spiritual ay may kapangyarihang kumopya. Boom! Ang kahangahangang kapangyarihan ng Haring Sirena ay yumanig sa dimensyon ng kaluluwa. Without the intent of a king, it doesn't matter if you can enter this state. Hindi ka na magtatagal. Ang Haring Sirena ay malamig na ngumisi, ngunit sa sandaling iyon. Weng! Isang kahangahangang kapangyarihan ng isang hari ang nabuo sa paligid ng mata ng langit. Ano? Paano? Hindi napigilan ng Mermaid King na mapasigaw. Bagamat ang hangarin ng hari ay napakahina, ito ay maliksi at magaan, na para bang napino ito ng 12-dosenang magkahiwalay na layunin. Hehe! Mermaid King, salamat! Isang bagong divine sense ang nascan mula sa paligid ng Eye of Heaven. Kung wala ang Mermaid King, isang tunay na guro na nagtuturo sa kanya, magiging mahirap para kay Francis na paikliin ang kanyang hangarin sa hari. Gaya ng inaasahan, pagkatapos pinuhin ang kanyang layunin sa hari, ang bawat pag-iisip at pagkilos ni Francis ay madaling maabot ang antas ng isang hari. Ang kanyang kalooban ay nakatatak sa hangarin ng hari, at kahit na ang epekto ng Illusion Godwine ay nagsimulang maglaho, ang isip ni Francis ay naging mas malinaw at mas malinaw. Ang kanyang bagong hangarin na hari ay hindi naglaho. Nakakainis na tao. Umalangaw-ngaw sa langit at lupa ang galit na dagandong ng Haring Sirena. Ang kahangahangang kapangyarihan ng isang hari ay naging sanhi ng pag-freeze ng tubig, at ang mga isipan ng mga buhay na nilalang sa malapit ay hindi makagalaw. Walang silbi. Ang bagong formang King Intent ay naglabas ng magnificent power na dumaan sa kaluluwa. Ang magnificent power ng Mermaid King ay hindi napigilan si Francis. Ang magagawa lang nito ay supulensya. Sure! Biglang nawala ang Eye of Heaven sa itaas ng Mermaid Divine Palace. Sa underground wine cellar, binuksan ni Francis ang kanyang mga mata, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang inililigpit niya ang natitirang Illusion Godwine. Sa isang pag-iisip lamang, maaari siyang pumasok sa estadong, isang may langit at lupa, at ang kanyang layunin ay maaaring dumaan sa parehong pisikal at mental na enerhiyang mundo. Gayunpaman, pagkatapos lumabas mula sa Eye of Heaven state, ang hangarin ng hari ni Francis ay magiging mas mahina. Ngunit kahit na iyon ang kaso, mayroon na akong kalahating hakbang na hari na layunin na mas malaki kaysa sa ibang kalahating hakbang na hari. Hindi nagulat si Francis. Kung tutuusin, ang pangunahing dahilan kung bakit ngayon lang siya nakagawa ng King Intent ay dahil sa Eye of Heaven, kaya nasa half-step King level lang ito kung wala ang Eye of Heaven. Half-step King Intent. Naramdaman ni Willie at ng kumpanya ang isang napakagandang puwersa na pumipilit sa kanila. Bukod kina Willie at James, ang isipan ng lahat ay hindi makalaban sa iniisip ni Francis. Ito ay hindi lamang isang normal na half-step King na layunin. Nanginig ang puso ni Willie. Ang half-step King Intent ni Francis ay naglalaman ng layunin ng isang tunay na Void God Realm King at napakalakas, samantalang ang normal na half-step na Kings ay hindi makabuo ng magnificent power. Ang aking layunin ay pinigilan din ng layunin ng Demigod Forgotten Garden. Bulong ni Francis. Matapos maabot ang kanyang kasalukuyang antas, alam niya kung gaano talaga kitikot ang layunin ng Demigod. Kung ang kanyang sariling layunin ay isang lawa, kung gayon ang layunin ng Demigod ay isang karagatan.
Napakalakas ng epekto ng Illusion God Wine. Sina Willie, James, at kumpanya ay magalang ngunit naiinggit. Hindi nila alam na pinahintulutan ng God's Spiritual Eye at Eye of Heaven ni Francis ang Illusion God Wine na maabsorb sa ganap na limitasyon nito. Higit pa rito, ang Haring Sirena ay nagpakita para sa kanya. Kung mayroon mang ibang henyo na uminom ng parehong dami ng Illusion God Wine, ang epekto ay hindi aabot sa kahit 1/10 bahagi ng kay Francis sa parehong tagal ng panahon. Sa normal kong estado, nasa half-step king level lang ang intent ko. Subukan natin ang Eye of Heaven. Napaisip si Francis. Sure. Ang kanyang layunin ay umalis sa kanyang katawan at tumingin pababa sa Mermaid Divine Kingdom. Palaki ng palaki ang saklaw ng paningin ng Eye of Heaven. Weng! Isang transparent na asul na mata ang sumanib sa kalangitan ng Purple Smoke Lake, at isang magnificent power ang lumitaw sa paligid ng Eye of Heaven na tila nagyayelo sa langit at lupa. Ang layunin ni Francis ay umabot na sa panimulang yugto ng isang hari. Tulad ng inaasahan, tanging sa Eye of Heaven state ako magkakaroon ng tunay na hangarin sa hari. Napakasarap ng pakiramdam ni Francis. Para siyang isang hari na nakatingin sa mundo. Ang pag-iisip ng layunin ng hari ay madaling pumatay ng mga normal na sovereign at sovereign lords. 654V. Sa ibabaw ng Purple Smoke Lake, ang mainit na kabataan ay lumutang sa ibabaw ng tubig at biglang itinaas ang kanyang ulo. Layunin ng hari. Nagsimulang maging solemn na ang mukha ni Looper. Tinatanaw ng Eye of Heaven sa kalangitan ang buong Purple Smoke Lake, at ang mga kalapit na nilalang ay nakaramdam ng pressure sa kanilang mga kaluluwa. Ang Francis na iyon ay dapat na saglit na nakakuha ng kakayahang panatilihin ang kanyang hangarin sa hari, ngunit ang kanyang kaluluwa o ang kanyang paglilinang ay hindi umabot sa antas ng isang hari. Ang mainit na kabataan ay naging mahinahon muli. Hanggat hindi totoong naging hari si Francis, hindi siya inilagay ni Looper sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa Mermaid King, nakasuhan na siya sa Mermaid Divine Palace. Tao, kung nakatrabaho mo ako ng mas maaga, hindi mauunawaan ng Francis na iyon ang layunin ng hari. Tumunog ang dagandong ng Haring Sirena, ngunit nanatiling hindi natinag ang mainit na kabataan. Hindi siya naniniwala sa sinuman sa Demigod Forgotten Garden, lalo na sa isang hari ng ibang species. Sure! Ang Eye of Heaven ay nawala sa kalangitan sa itaas ng Purple Smoke Lake. Bakit hindi gamitin ang pagkakataong ito para makita ang sitwasyon ng buong Demigod Forgotten Garden? Bulong ni Francis. Ang kakayahan ng Eye of Heaven ay dumaan sa kalawakan, ngunit kahit noon pa man, ang kakayahang iyon ay mahigpit na pinaghigpitin sa Demigod Forgotten Garden. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang bagong formang King Intent, ang pressure mula sa Demigod Forgotten Garden ay mas mahina. Sa susunod na sandali, sa ibang lugar sa Demigod Forgotten Garden, sa ikapitong palapag ng 10,000 Treasures Tower, mahigit 100 nakasisilaw na kayamanan ang lumutang sa himpapawid. Ang hangin ng kayamanan na nagmumula sa kanila ay sapat na upang maakit kahit ang isang hari. Sino bang may lakas ng loob na pigilan ako? Si Godfrey ay hindi kumikibo habang ang pilak na liwanag ay kumikinang sa kanyang paligid. Isang King Intent ang naglabas ng magnificent power na nagtulak sa kalapit na mga henyo at naging sanhi ng panginginig ng kanilang mga kaluluwa. Mayroong 70 o 80 tao ang nakikipagkompetensya dito, ngunit si Godfrey ay madaling nakipaglaban sa kanila ng mag-isa. Hindi natin hahayaan si Godfrey na makuha ang Chenkun Sword. Kung makuha niya ito, sinong henyo ang makakapigil sa kanya sa Sacred Land? Chenkun Sword, Skylocking Bow, 10,000-sided seal. Lahat ng ito ay mga maalamat na sandata na napakalapit sa Heaven Grade. Kahit sino sa mga ito ay maaaring makaapekto sa sitwasyon ng buong Sacred Land. Maraming mga henyo sa ikapitong palapag ng 10,000 Treasures Tower. Ang mga naglakas loob na makipagkompetensya dito ay pawang mga elite na henyo mula sa Sacred Land. Mas malakas sila kaysa sa mga henyo sa paligid ng Purple Smoke Lake. Gayunpaman, ang mga kayamanan sa itaas ay napakahirap makuha. Ang isa ay hindi lamang kailangang magkaroon ng sapat na lakas upang gawin ito, kailangan din nilang subukang kumonekta sa mga sandatang ito.
Kahit na sa lakas ni Godfrey, halos hindi siya makakonekta sa Chenkun Sword. Shua! Sa sandaling ito, isang transparent na asul na mata ang lumitaw sa ikapitong palapag ng 10,000 Treasures Tower. Layunin ng hari. Agad itong naramdaman ni Godfrey, at isang nakakagulat na hangarin ng hari ang bumungad sa kanya. Sa mga tuntunin ng paglilinang, naabot niya ang kalahating hakbang na hari, at mayroon siyang sariling layunin na hari. Boom! Bahagyang nanginig ang hangarin ng hari ni Francis at agad na napigilan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang hangarin sa hari ay nagmamadali, at ito ay mas mahina kaysa kay Godfrey sa simula. Nang malapit nang umalis si Francis. Weng! Sa gitna ng mga kayamanan, isang sinaunang busog ang umuugong ng mahina, at ang liwanag sa paligid nito ay biglang kumupas. Ham! Si Francis ay bumuo ng isang mahiwagang koneksyon sa sinaunang busog. Skylocking Bow. Bulalas ng mga malalapit na henyo. Ang mga kayamanan at sandata na ito ay pinigilan ng layunin ng demigod, at hindi sila nakuha ng puwersa. Mula sa hitsura nito, nais ng Skylocking Bow na takasan ang paghihigpit ng layunin ng demigod. Kung payag ka, sumama ka sa akin. Isang surge ng bloodline power ang nagmula sa higanting mata habang nilalamon ng whirlpool ang Skylocking Bow. Shua! Sa ikapitong palapag ng 10,000 Treasures Tower, ang isa sa mga sagradong sandata, ang Skylocking Bow, ay biglang nawala. Sino ang nag-alis ng Skylocking Bow sa ere? Ang lahat ng mga henyo ay nag-click sa kanilang mga dila. Ang 10,000 Treasures Tower ay may kabuoang 9 na palapag, at ang bawat palapag ay napakahirap lampasan. Ang pinakamataas na record sa kasaysayan ay 7 palapag, at naabot nila ang antas na iyon sa record ng oras. Ang lahat ng ito ay dahil kay Godfrey, na may kapangyarihang labanan na lumalaban sa langit. Nakakatawa. Nasa likod ni Godfrey ang kanyang mga kamay, at nakaramdam siya ng galit dahil sa hindi patas. Matagal na niyang sinubukan at hindi man lang nakuha ang Chenkun Sword, ngunit biglang dumating ang ilang random na henyo at madaling nakuha ang Skylocking Bow. Ang mata na iyon ay parang nagkatinginan sina Brother Godfrey, Dong Wenjian, at kasama sa karamihan. Shua! Nawala ang Eye of Heaven sa 10,000 Treasures Tower. Dahil sa lakas ng labanan ni Godfrey, naging maingat si Francis. Sa totoo lang, hindi man lang naisip ni Francis na lumahok sa kompetisyon ng 10,000 Treasures Tower. Kakagawa pa lang niya ng kanyang half-step king intent, at bukod sa kanyang estado ng pag-iral, lahat ng iba pa niyang aspeto ay malayo pa rin sa isang tunay na hari. Sa ibang lugar, mayroong isang malaking lugar ng demigod Forgotten Garden na puno ng mga kagubatan at damo, pati na rin ang maraming mga hayop at iba pang mga species. Kasabay nito, ito ang lugar na naglalaman ng pinakamaraming kayamanan. Daandaang Flower Garden. Ang mata ng langit ay lumutang sa hangin sa itaas ng hardin. Hindi napigilan ni Francis ang buntong hininga. Ang bilang ng mga kayamanan dito ay ilang beses ang dami ng Purple Smoke Lake. Siyempre, mas malaki rin ang panganib dito. Nararamdaman ni Francis ang ilang king aura sa ibaba. Ham! Labis na nagulat si Francis nang tumingin siya sa isang lugar. Ang kahangahangang kapangyarihan ng isang hari ay kumalat sa kalahating milya sa isang tiyak na lugar ng 100 Flower Garden. Isang unicorn na may mga lilang kaliskis ang nagradiasyon ng nagninangas na kidlat habang madali nitong napatay ang isang grupo ng mga hayop sa malapit. Ang lakas ng pangkat ng hayop ay maihahambing sa hukbo ni Francis. Mahirap isipin na ang maliit at normal na laki ng kabayong ito na may lilang kaliskis na unicorn ay isang hari. Gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing punto. Ang higit na hindi ka panipaniwala ay ang isang batang babae na may mahabang buhok ay nakaupo sa likod ng unicorn na may lilang kaliskis. Ang batang babae ay napakalinis, at ang kanyang mukha ay parang jade. Ang kanyang mga mata ay parang isang pares ng mga bituin sa panaginip. Mercedes. Nanginig ang puso ni Francis. Ang babae ay ang kababalaghan ng Thousand Darkness Sacred Clan, si Mercedes. Si Mercedes ay may lilang sungay sa kanyang kamay habang kinokontrol niya ang hari sa ibaba niya. Paano niya nagawang kontrolin ang isang king beast? Hindi makapaniwala si Francis. Naisip niya na ang lakas ni Godfrey ay napakapangit na.
Hindi niya inaasahan na may ganoong killing move si Mercedes. Ang sariling lakas ni Mercedes ay nasa tuktok na ng pinakamataas na 10 henyo ng Sacred Land, mas mababa lang sa lakas ni Godfrey, at ngayon, mayroon siyang unicorn na maaaring magwala sa buong 100 Flower Garden at mangalap ng walang limitasyong mga kayamanan. King Intent. May naramdaman si Mercedes. Mayroon siyang misteryosong soul-based na bloodline na nagmula sa 10,000 ancient races. Hindi siya natakot na harapin ang layunin ng hari. Si Mercedes at ang unicorn ay parehong tumangala sa langit, ngunit ang Eye of Heaven ay nawala sa sandaling ito ay lumitaw. Ilang sandali lamang matapos itong mawala. Boom! Ang langit ay yumanig habang ang sungay ng lilang kidlat ay tumago sa lugar kung saan naroon ang Eye of Heaven. Medyo mabilis ang reaksyon na iyon. Malamig na ngumisi si Mercedes habang kumikislap ang mabituing mga mata. Mayroon na siyang mahinang impresyon sa Eye of Heaven. Nagpakawala ng hininga si Francis nang umalis ang kanyang tingin sa 100 Flower Garden. Bagamat nakabuo siya ng half-step King Intent, ang pagkakaiba niya at ni Godfrey at Mercedes ay malaki pa rin. Ang 10,000 Treasures Tower at ang 100 Flower Garden ay malapit ng pamunuan ni Godfrey at Mercedes ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos ang dalawang iyon ay malapit ng pumunta sa ibang mga lugar ng Demigod Forgotten Garden. Napaisip si Francis. Sure. Lumipat muli ang kanyang tingin at bumaba sa isang tahimik na palasyo. Pasyo ng pagpapagaling sa puso. Bulong ni Francis sa sarili. Ang Heart Healing Palace ay ang lugar ng pagpapagaling at pag-iisa para sa may-ari ng Demigod Forgotten Garden. Sa mga tuntunin ng mahalagang kayamanan, ang Heart Healing Palace ay hindi maikukumpara sa 10,000 Treasures Tower o sa 100 Flower Garden. Wala itong kahit na kasing dami ng Purple Smoke Lake. Gayunpaman, walang sino man ang maglalakas loob na maliitin ito. Ayon sa mga sinaunang tala, ang Heart Healing Palace ay naglabas lamang ng ilang kayamanan sa nakaraan, ngunit ang ilang mga kapalarang ibinigay nito ay hindi makalangit. Sa isa sa kanila, isang henyo ang nakaupo sa isang lumang puno sa tabi ng Heart Healing Palace at pumasok sa isang mystic state na mas mahusay kaysa sa Illusion God Wine. Pagkatapos noon, naunawaan ng henyo ang isang heaven-ranking skill at nagawa niyang i-condense ang isang natatanging King Intent na ginawa siyang walang kapantay laban sa mga nasa parehong henerasyon. Pagkalipas ng ilang taon, siya ay naging isang tunay na hari. Sa loob ng Heart Healing Palace, 5 o 6 na henyo ang nagtipon sa tabi ng isang maliit na lawa. Nakakatakot ang aura. Ano ang? Ang mga henyong ito ay nakatitig sa isang medyo mabahong pond na natatakpan ng mga nabubulok na dahon. Ang pond ay napakalalim, at may pressure na nagmumula sa pond na nagpang-inig sa kanilang estado ng pag-iral at mga bloodline. Ang mga henyong ito ay nagsimulang kumilos patungo dito, ngunit nahaharap sila sa isang malakas na presyon sa bawat hakbang. Ano ito? Nang pumasok ang mga henyo sa loob ng 10 yarda ng lawa, sila ay naging hindi matatag. Weng! Isang glow ng gintong dugo ang biglang lumiwanag sa loob ng lawa. Flop! Flop! Naramdaman ng dalawang pinakamalapit na henyo na bumagsak ang kanilang mga binti habang nakaluhod sila. Iyan ay. Lahat ng mga henyo ay may matingkad na pulang mukha, at pakiramdam nila ay saysabog na ang kanilang mga puso. Nagsimulang lumitaw ang nagninangas at gininto ang patak ng dugo sa ibabaw ng lawa. Isang patak ng dugo. Ang 5 o 6 na henyo na naruroon ay hindi nakayanan ang pressure. Lumuhad silang lahat na parang nakaluhod sa isang Diyos. Wow! Wow! 2 sa kanila ang tumalsik ng dugo at namatay. Maaaring. Dugo mula sa demigod. Dugo ng demigod. Ang maliit na patak ng dugo ay naglalaman ng kapangyarihang higit sa isang hari. Basag. Sumabog ang puso ng isa pang henyo. Umuwi ka. Kahit na ang may-ari ng patak ng dugo ay namatay na, ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ay sapat pa rin upang patayin ang sinuman. Tumalsik ang dugo mula sa mga tenga, bibig, at mata ng natitirang mga henyo habang nag-aagawan sila at tumakbo palayo. Heart Healing Palace. Dugo ni Demigod.
Lumitaw ang Eye of Heaven sa hangin sa itaas ng pond, ngunit maging ang Eye of Heaven na naglalaman ng King Intent ay nanginginig nang tumingin ito sa dugo ng demigod. Tumakbo. Ang Eye of Heaven ay nawala sa hangin sa itaas ng Heart Hilang Palace. Sa underground cellar ng demigod. Shua. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis na may maluwag na ekspresyon. Sa kanyang kasalukuyang lakas kaluluwa at hangarin na hari, kaya niyang gamitin ang Eye of Heaven sa loob ng mahabang panahon. Sa loob lamang ng 10 o 20 paghinga ay nalakbay ni Francis ang pinakamahalagang lugar ng demigod Forgotten Garden. Gayunpaman, hindi niya namalayan na may ilang malabong lilang buhok sa kanyang asul na buhok. 655. Sa underground wine cellar ng demigod, sina Willie, James, at kumpanya ay tumingin kay Francis na may komplikadong damdamin. Sa maikling panahon lang, nasaksihan nila si Francis na bumuo ng half-step King Intent kahit na wala pa siya sa Great Origin Core Realm, at nagpakita na siya ng mga senyales ng pagbuo ng magnificent power of a king. Bilang karagdagan, ang himala ng henyong iyon mula sa ilang libong taon na ang nakalilipas ay ginagaya ni Francis. Mula sa purple scaled grass hanggang sa luha ng sirena, pagkatapos ay sa Immortal Springs Wine at sa Illusion God Wine, nahawakan ni Francis ang bawat kayamanan ng Purple Smoke Lake. Higit sa lahat, hindi siya umasa sa swerte. Noon, ang henyo ay umasa sa swerte para makuha ang Illusion God Wine at ang Immortal Springs Wine. Gayunpaman, pinlano ni Francis ang lahat at pinanatili ang lahat sa ilalim ng kanyang kontrol. Nagtagumpay ako sa pagsakop sa Purple Smoke Lake. Lubhang nasiyahan si Francis. Nabasa na niya ang impormasyon ng demigod Forgotten Garden noon, kaya alam niya na ang Purple Smoke Lake ang pinakaangkop para sa kanya. Masasabing mahigit 70% ng pinakamahalagang kapalaran ng lawa ang nakuha ni Francis. Kung wala sa akin ang mga luha ng sirena na nililinis ang aking kaluluwa at nililinis ito, hindi ko maiintindihan ang layunin ni King ng ganoon kabilis. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Maraming mga kadahilanan ang nagambag sa kanyang tagumpay, kabilang ang mga luha ng sirena, ang Illusion God Wine, ang 10,000 Divine Thoughts Technique, at ang God's Spiritual Eye. Mula doon, makikita na ang pagsilang ng sinumang hari ay umaasa sa kapalaran. Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, ang lawa ay lumawak sa 76 na yarda, at ito ay papalapit na sa 100 yarda. Biglang napagtanto ni Francis na may malabong kulay ube sa gitna ng kanyang kaliwang mata, at nayanig ang kanyang puso. Sinabi sa kanya ng instinct na, hanggat lumalawak ang lawa sa loob ng 100 yarda, muling mag-evolve ang kanyang God's Spiritual Eye. Kapag nag-evolve na ang spiritual eye ng Diyos, baka makatulog ako tulad ng dati. Kumislap ang mga mata ni Francis. Ibig sabihin, hindi maganda para sa kanya na palakasin ang kanyang kaluluwa ngayon. Ang demigod Forgotten Garden ay napuno ng panganib, at ito ay bukas lamang ng kalahating buwan. Ang pag-unawa sa layunin ng hari at pagpapanatili nito kasabay ng mata ng langit ay nagpalakas sa kanyang kaluluwa. Sa pag-iisip hanggang doon, nagsimulang i-circulate ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Shua! Ang Divine Sense ni Francis ay nahati sa 70 o 80 pag-iisip. Nagsisimula itong lumapit sa one thought sa 100 level. Matapos makaupo saglit, biglang may naalala si Francis. Isang sinaunang busog ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ang busog ay madilim na pilak, at ito ay may mahiwagang mga ukit dito na kumikinang na may malamig na metal na liwanag. Sa sandaling ito ay lumitaw, isang nakagigimbal na presyon ang nagmula rito na pumuno sa hangin ng katalas. Ang mga puso ng lahat ng core na disipulong naruroon ay nanginginig, at ang kanilang mga sandata ay nagsimulang manginig sa takot sa sandata na ito. Yung busog. Si Willie at ang kasama ay hindi man lang makatingin sa busog ng diretso, at naramdaman nila na parang may matinding pressure sa kanila. Kahit si Francis ay naramdaman na mabigat ang busog. Bahagyang nanginig din ang kanyang half-step King Intent. Skylocking bow. Hindi napigilan ni Willie na mapasigaw. Hindi ba iyon ang isa sa mga sagradong sandata mula sa 10,000 Treasures Tower? Si James at ang kumpanya ay natigilan at hindi nakaimik.
Ang Skylocking Bow ay isang napakatanyag na pamana na sagradong sandata kahit na sa buong Kang Ocean. Sa mundong ito, halos lahat ng pamana na sagradong sandata ay napino ng isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Ang normal na pamana ng mga sagradong armas ay nasa pinakamataas na Earth Grade, at maaaring nasa Heaven Grade ang mga ito. Dumagundong ang mga alon sa puso ni Willie at ng kumpanya. Si Francis ay palaging nananatili sa bodega ng alak ng demigod. Paano niya nakuha ang Skylocking Bow? Sure! Mabilis na inalis ni Francis ang Skylocking Bow. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay malamang na hindi sapat para gamitin ang Skylocking Bow. Bukod pa rito, hindi pa niya ganap na nakukuha ang pag-aproba ng Skylocking Bow, at hindi pa niya ito napino. Kuya Willie, mukhang alam mo ang busog na ito. Tumingin si Francis. Nagpakawala ng mahinang hininga si Willie at sinubukang panatilihin ang kanyang kalmado, mukhang, ang Skylocking Bow ay isang banal na busog na may kakayahang makalusot sa kalawakan at nakakandado pa sa kaluluwa ng isang tao. Sabi ng mga alamat, kapag ang isa ay ikinulong ng Skylocking Bow, ang pagsasama sa langit at lupa o pagtatago sa kalawakan ay walang magagawa. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Francis na huminga ng malamig. Kapag ang isa ay nakalock sa pamamagitan ng Skylocking Bow, hindi ito maiiwasan. Iyon ay talagang napakaganda. Ngunit tila, ang isa sa mga kinakailangan ay ang gumagamit ay dapat magkaroon ng isang malakas na talento sa kaluluwa at may talino sa mga batas ng space o may kakaibang eye bloodline. Nagpatuloy si Willie. Pagkarinig hanggang doon, nagsimulang mag-isip si Francis. Ang Skylocking Bow ay dapat may mga dahilan para piliin siya. Ang eye bloodline ni Francis ay halos soul-based, at mayroon itong mga kakayahan tulad ng spatial movement at Eye of Heaven. Talagang angkop ito para sa Skylocking Bow. Siyempre, magiging mahirap para kay Francis na kontrolin kaagad ang pamana na sagradong sandata na ito. Kailangan niyang suriin pa ito pagkatapos lumabas sa Demigod Forgotten Garden. Kalahati ng oras na tumagal bago gumawa ng tsaa, unti-unting bumabawi ang kaluluwa ni Francis. Matapos maunawaan ang layunin ni King, mas mabilis ang kanyang kaluluwa at bilis ng pagbawi. Lahat, aalis ako ngayon sa Purple Smoke Lake. Tumayo si Francis at sinabi. Ginamit niya ang Eye of Heaven kanina para tingnan ang buong Demigod Forgotten Garden, at marami siyang naintindihan. Ang susunod na target ay ang Heart Healing Palace. Napaisip si Francis. Ang dugo ng isang demigod ay lumitaw sa Heart Healing Palace. Kailangang malaman ng isa na ang may-ari ng Demigod Forgotten Garden ay may kalahating paa na nakatapak sa domain ng mga Diyos. Ang isang patak ng dugo ng demigod ay naglalaman ng hindi masusukat na divine power, at ito ay mas mahusay kaysa sa anumang mapagkukunan. Maging ang mga hari at emperador ay gusto ito. Kuya Hanford, bakit ka nagmamadaling umalis? Nagbago ang ekspresyon ni Willie at James. Ayaw nilang umalis sa underground wine cellar ng demigod. Masyadong kaakit-akit ang Illusion God wine, at hindi nila maiwan si Francis. Kinokontrol ni Francis ang Mermaid Princess. Kapag umalis na siya, hindi na rin kami makakatuluyan. Malinaw ang kanilang mga puso. Brother Hanford, naintindihan mo na ang batayan ng King Intent at nabuo ang Half-Step King Intent. Posible bang tulungan mo kaming makakuha ng Illusion God wine? Tanong ni Willie. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis habang nagsimula siyang mag-isip. Ang tasa na naglalaman ng Illusion God wine sa cabinet ay nawala, ngunit may paminsan-minsang bit ng Illusion God wine na dumadaloy sa ibang lugar. Sa wakas ay nagsalita si Francis habang si Willie at ang kanyang kasama ay tumingin sa kanya na kinakabahan, maaari akong tumulong, ngunit kailangan mo rin akong tulungan sa isang bagay. Kuya Hanford, ano ito? Natuwa si Willie at ang kumpanya. Natakot lang sila na hindi pumayag si Francis. Kailangan mo akong tulungang labanan ang isang malakas na kalaban ng magkasama pagkatapos umalis sa Mermaid Divine Palace. Sabi ni Francis. Malakas na kalaban. Nagkatinginan sina Willie at James nang may pagtataka. Sino kaya para kay Francis, na nakaintindi sa layunin ng hari, na tumawag ng isang malakas na kalaban? Baka si Mermaid King. Hindi ito ang Mermaid King. Agad na sinabi ni Francis. Sure.
Sa isang pag-iisip lamang, ipinakita ni Francis ang malabong imahe ng isang mainit na kabataan. Siya iyon. Si Willie at ang kumpanya ay may bahagyang impresyon kay Looper. Pagkatapos ng lahat, naabot na niya ang Great Origin Core Realm, at nahulaan na ng mga tao na ang kanyang lakas ay nasa antas ng nangungunang 10 henyo bago pa man mabuksan ang Demigod Forgotten Garden. Kami ay nagmula sa iisang angkan. Ang pakikipaglaban sa isang malakas na kalaban ay ang aming tungkulin. Tama, ibibigay namin ang lahat. Lahat ay tumango. Mabuti naman. Bahagyang ngumiti si Francis. Kung handang tumulong si Willie at ang kanyang mga kasama, kung gayon ang pagbibigay sa kanila ng kaunting illusion god wine upang madagdagan ang kanilang lakas ay makatwiran. Sa tulong ni Francis, nakakuha ang grupo ng 3 pang tasa ng illusion god wine. Iniwan ni Francis ang isa para sa kanyang sarili habang binibigay ang 2 pang tasa sa iba. Ang Demigod Seller ay maaari lamang lumikha ng isang tiyak na halaga ng illusion god wine araw-araw, at kapag naabot na ang limitasyon, kakailanganin ng isa na maghintay ng isa pang araw. Salamat, Kuya Hanford. Sina Willie at James ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat, at sila ay labis na nasasabik. Napabuntong hininga ang dalawa habang iniisip ang nakaraan. Sa pag-iisip noong una nilang pagkikita si Francis, naisip nila na hindi na sila makikipag-ugnayan sa kanya sa hinaharap, at ngayon ay tinutulungan sila ni Francis na makuha ang illusion god wine. Sa isang tiyak na lawak, maaaring baguhin ng illusion god wine ang kanilang kapalaran sa loob ng 100 taon. Sina Willie at James ay nagbahagi ng 1 tasa habang ang iba ay nagbahagi ng 1 pang tasa. Ang 1 tasa ay may humigit kumulang 3 o 4 na lagok. Nanonood din si Francis habang umiinom sila ng illusion god wine. Gusto niyang makita kung gaano kalaki ang epekto ng illusion god wine sa kanila. Hulaan ni Francis, dahil mas malakas ang kaluluwa at hangarin ni Willie, malaki ang tsansa niyang maunawaan ang hangarin ng hari. Si Willie din ang may pinakamataas na cultivation. Gaya ng inaasahan, isang king intent ang biglang umusbong mula kay Willie. Siyempre, ang epekto ng illusion god wine ay mas mahina kaysa noong ginamit ito ni Francis. Kinailangan ni Willie na humigop ng 2 higop para maunawaan ang layunin ng hari. Ang 1 kalahating hakbang na layunin ng hari ay nagsimulang mamuo sa katawan ni Willie, ngunit hindi ito kalahating kasing lakas ng kay Francis. Congratulations, Kuya Willie. Si Francis ay hindi nagulat habang siya ay bumati. Halos hindi ko lang nahawakan ang king intent sa nakalipas na taon. Hindi ko inaasahan na bubuo ako ng half-step king intent ngayon. Puno ng saya at pasasalamat ang mukha ni Willie. Kung wala siyang illusion god wine, aabutin siya ng mahigit 10 taon para bumuo ng half-step king intent. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang mga luha ng sirena at ang illusion god wine sa kanyang pundasyon, sa kabutihang palad ay nagawa niyang i-condense ang half-step king intent. Bukod kay Willie, halos hindi naiintindihan ng lahat ng natitirang core disciples ang layunin ni King, ngunit hindi pa nila ito mabuo. Sa kanila, ang antas ng enerhiya ng isip ni James ay umabot na sa Great Origin Core Realm, ngunit medyo malayo pa rin siya sa half-step king intent. Ang kanilang mga katangian ay tumaas lahat, at si Francis ay tumango sa kanyang ulo. Ang lakas ng grupong ito ay tumaas. Malamang na sapat na ang lakas ni James para makapasok sa listahan ng nangungunang 10 henyo, at malamang na tumaas ng kaunti ang ranking ni Willie sa nangungunang 10. Kuya Hanford, susundan ka namin. Mataimtim na sabi ni Willie. 656. Sa sandaling ito, ang lakas at pamamaraan ni Francis ay nakakuha ng paggalang at pasasalamat ng lahat. Kung walang Francis, hindi sana sila makapasok sa Mermaid Kingdom at makakuha ng napakaraming reward. Tara na. Pinuna ni Francis ang Mermaid Princess sa harapan. Pagkatapos bumalik sa unang palapag ng Mermaid Divine Palace, siniyasat ni Francis ang kanyang sarili, at nakita niya na ang kanyang cultivation ay umabot na sa peak small origin core realm. Siya ay halos nasa Sovereign Lord rank, na higit sa lahat ay dahil sa Immortal Springs Wine at epekto ng King Intent. Tumaas din ang cultivation ni James, at halos nasa tuktok na siya ng small origin core realm. Tao.
Isang kahangahangang kapangyarihan ang namuo malapit sa pasukan ng Mermaid Divine Palace. Ang lahat maliban kina Francis, Willie, at James ay nadama na parang sila ay pinaghigpitin, at hindi sila nakagalaw. Mermaid King, hindi ko kukunin ang iyong anak, ngunit kailangan mong tiyakin ang aming kaligtasan bago tayo lumabas sa teritoryo ng Mermaid Kingdom. Sabi ni Francis habang inutusan niya ang Mermaid Princess na manatili malapit sa Mermaid Divine Palace. Guro. Ang mga mata ng prinsesa ng Sirena ay napuno ng pagmamahal at hindi pagpayag. Ito ay hindi na lamang epekto ng Dark Heart Seal, ngunit isang uri ng pag-ibig. Palaging hinahangaan ng mga babae ang mga eksperto, at ito ay lalo na para sa prinsesa ng Sirena. Panginoon Ama, pakiusap hayaan mo akong umalis kasama ng guro. Nagmamakaawa ang prinsesang Sirena. Walang lalaki sa kaharian ng Sirena ang nakapansin sa kanya. Ikaw. Ang Haring Sirena ay lumutang sa itaas ng banal na palasyo, at siya ay labis na galit na galit. Pinandilatan niya si Francis ng masalimuot at walang magawang ekspresyon. Ang taong ito ay inalipin ng Mermaid Princess sa parehong katawan at puso. Sa sandaling ito, kahit nabuwagin ni Francis ang Dark Heart Seal, maaaring hindi nito maalis ang pagmamahal ng Mermaid Princess. Sa kasamaang palad, siya ay tao. Lubos na hinangaan ng Haring Sirena ang talento, lakas, at kakayahan ni Francis. Tumingin si Francis sa Mermaid Princess at umiling, hindi kita madadala. Bubuwagin ko ang Dark Heart Seal kapag umalis ako sa Purple Smoke Lake. Bakit? Lubhang nalungkot ang prinsesa ng Sirena, sa hitsura, hindi ako mababa sa walang katulad na kagandahan ng lahi ng tao. Ang talento ng aking kaluluwa ay pumupuno sa iyo, at kapag ang isang sirena ay naging hari, maaari silang lumikha ng katawan ng isang tao. May asawa na ako. Sabi ni Francis bago umalis kasama si Willie at ang kumpanya. Nang marinig iyon, nanginig ang puso ng prinsesa ng Sirena. Wala siyang magagawa tungkol sa pagkakaroon na ni Francis ng asawa. Fair. Napabuntong hininga ang Haring Sirena habang ipinatong ang kamay sa balikat ng kanyang anak. Kapag nalampasan ko na ang discarding iyon na naghihigpit sa kaluluwa, kukunin ko ang brat na iyon at gagawin ko siyang laruan. Malamig na ngumisi ang Haring Sirena. Ang mga sirena ay nagdadalubhasa sa kaluluwa, lalo na ang mga imperial na sirena. Higit pa rito, ang Mermaid King ay isang Void God Realm King. Gayunpaman, nang ang kanyang divine sense ay pumasok sa puso ng kanyang anak, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago. Kahit siya, isang Void God Realm, ay walang magawa tungkol sa Dark Heart Seal na itinakda ni Francis nang hindi gumugol ng maraming oras at pagsisikap. Ang Dark Heart Seal ay nagmula sa Emperor of Death's Dark Eye Secret Manual. Ang mga normal kings ay nakatingala lamang dito. Sa ibabaw ng lawa. Whoosh! 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 Nagsimulang magtipon ang hukbo ni Francis sa paligid ng mga gilid ng Mermaid Kingdom. Mga galamay na halimaw sa tubig, mga sinaunang buwaya. Sunod-sunod na sumugod ang malalakas na hayop. Si Willie at ang kasama ay nakatayo sa likuran ng mga halimaw na ito, at lahat ng iba pang halimaw na nakakita sa kanila ay lumayo. Sina Francis at Willie ay parehong bumuo ng half-step king intent na sapat na para takutin ang karamihan sa mga hayop. Tumayo si Francis habang nasa likod ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa malayo. Mahigit 100 milya ang layo, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng isang mainit na kabataang nakatayo sa ibabaw. Habang papalapit ang hukbo ni Francis. Ang lakas ni Francis at ng grupo mula sa Mystic True Sacred Clan ay tumaas ng husto, at ang isa sa kanila ay isang taong may bloodline ng 10,000 ancient races. Ang ekspresyon ni Looper ay nagsimulang maging bahagyang solemn. Inisip niya noong una na, kahit na makaalis si Francis at ang kumpanya sa kaharian ng Sirena, magkakaroon sila ng mabibigat na casualty at hihina. Gayunpaman, sa kabaligtaran, ang kanilang lakas ay mas malaki kaysa dati. Bukod doon, ang divine sense ng Mermaid King ay nag-scan din sa ere. Kung gusto kong patayin si Francis, kailangan kong harapin ang isang buong hukbo, at mayroon pang isang hari na nagtatago sa likod. Kumislap ang mga mata ni Looper.
Kahit na walang ginawa ang Mermaid King, hindi siya lubos na nagtitiwala. 70% lang ang pagkakataon. Hindi ngayon ang pinakamagandang oras para patayin siya. Kung makatakas ang isa o dalawang tao, hahabulin ako ng buong upper echelon ng Mystic True Sacred Clan pagkatapos magsara ang Demigod Forgotten Garden. Napabuntong hininga ang mainit na kabataan pagkatapos ng malalim na pagsusuri. Whoosh! Sa isang iglap, lumipad siya sa hangin. Dahil sa maraming dahilan, nagpa siyang sumuko sa pagkakataong ito. Napakabilis. Ang looper na iyon ay talagang makakalipad dito. Nagulat si Francis. Ang bilis na ipinakita ni Looper ay madaling nalampasan ang pangunahing bilis ni Francis. Maging si Willie ay hindi talaga kayang lumipad sa Demigod Forgotten Garden. Hindi sisalakay si Looper. Marahil ay nag-iingat siya sa Haring Sirena, Willie, James, at sa hukbo. Nagpakawala ng hininga si Francis. Sinabi sa kanya ng instinct na si Looper ay isang malakas na kalaban na magdadala ng malaking panganib sa kanya. Makalipas ang isang oras, umalis si Francis at ang kumpanya sa Purple Smoke Lake. Matuno. Sa isang pag-iisip, ginamit ni Francis ang God's Spiritual Eye at dinasolve ang Dark Heart Seal sa Mermaid Princess. Kasabay nito, ang Mermaid Princess sa harap ng Mermaid Divine Palace ay nag-react at tumingin sa isang tiyak na direksyon na may pagtataka at ayaw. At least ang taong iyon ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Nagpakawala ng hininga ang Haring Sirena. Hindi siya pumunta at hinabol si Francis. Sa halip, siya ay nanatili sa likod upang suriin ang kanyang anak na babae. Higit pa rito, ang mga sirena ay nasanay lamang sa tubig ng Purple Smoke Lake, at hindi sila pinayagang pumasok sa ibang mga lugar ng Demigod Forgotten Garden o kung hindi, haharapin nila ang pagsupil sa layunin ng Demigod. Sa baybayin ng Purple Smoke Lake. Kuya Hanford, saan tayo susunod? Medyo masiglang sabi ng isang core na disipulo. Dahil sa lakas at pamamaraan ni Francis, handa silang sumunod. Naniniwala sila na, kung susundin nila si Francis, magkakaroon ng ilang magagandang gantimpala. Pasyon ng pagpapagaling sa puso. Sabi ni Francis. Heart Healing Palace. Bahagyang nagulat si Willie at ang kumpanya. Ang orihinal na akala nila ay pupunta si Francis sa 100 Flower Garden o sa 10,000 Treasures Palace. Pagkatapos ng lahat, ang lakas na ipinakita ni Francis ay sapat na sa sarili nito, at kaya niyang kontrolin ang makapangyarihang mga hayop sa ibabaw nito. Wala siyang gaanong kalamangan sa Heart Healing Palace. Maaari mong piliin na sundan ako o umalis. Ang makukuha mo pagkatapos ay depende sa iyong kakayahan. Tumingin si Francis sa grupo. Nakakuha na siya ng sapat na reward sa Demigod Forgotten Garden. Ang higit na nakaakit sa kanya ngayon ay ang dugo ng Demigod. Nag-isip sandali si Willie at ang kumpanya. Kung susundin nila si Francis, ang makukuha nila ay depende sa kanilang kakayahan, at napakahirap makakuha ng kahit ano mula sa Heart Healing Palace. Sa huli, nagpasya silang pumunta sa 10,000 Treasures Palace at makipaglaban para sa ilang kayamanan. Mayroong ilang mahalaga at pambihirang kayamanan sa 10,000 Treasures Palace na maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao, na maaaring mas mahalaga pa kaysa sa Illusion God Wine. I wish you all the best. Hindi nagulat si Francis. Nagpaalam siya kay Willie at sa kumpanya. Simula nang pumasok siya sa Demigod Forgotten Garden, may balak siyang maging loner. Whoosh! Nagsimulang bumibilis ang figure ni Francis patungo sa Heart Healing Palace. Ang pressure mula sa Demigod Forgotten Garden ay napakalakas, kaya ang kanyang bilis ay lubhang nabawasan. Makalipas ang kalahating araw, nagsimulang magsara si Francis sa Heart Healing Palace. Sa daan, nakakita siya ng ilang gulong-gulong mga figure. Si Francis ay nakaupo sa isang dalawang ulo na nagninangas na kabayo, at sa likod niya ay dalawang payat at maliksi na dragonfly human na lumulutang sa hangin. Ang dalawang ulo na nagninangas na kabayo at ang dalawang tutubi tao ay bagong alipin ni Francis. Ang lakas ng tatlong nilalang ay malapit sa half-step king level, at hindi sila kalakihan. Masyado rin silang maliksi at mabilis. Nang makita ng ibang mga henyo ang kabayo ni Francis at ang dalawang aliping tutubi tao, lumihis silang lahat dahil sa takot.
Passion ng pagpapagaling sa puso. Nang dumating si Francis, napagtanto niya na medyo marami na ang nagtipon dito. Flop. Isang magulo na henyo na may maputlang mukha ang lumabas sa Heart Hill Palace. Ang kapangyarihan ng dugo ng demigod ay masyadong nakakatakot. Walang sino man ang nakapasok sa radius ng 10 yarda ng dugo. Pinag-usapan ng mga grupo ng mga henyo sa labas ng Heart Hill Palace. Ilang makapangyarihang aura ang biglang lumitaw at pinatahimik silang lahat. Sino ang taong iyon? Nagawa niyang alipinin ang mga bihirang tutubi tao. Ang mga dragonfly human ay sobrang maliksi at mabilis. Mayroon silang mga elemento ng hangin at lason. Maraming mga henyo ang agad na nag-ingat. So, siya yon. May iilan na nakakilala sa pagkakakilanlan ni Francis dahil may mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan dito. Tahimik na gumawa ng landas ang lahat, at dumiretso si Francis sa Heart Hill Palace patungo sa lawa na parang alam na niya ang daan. Hindi nagtagal ay nakarating si Francis sa lawa kung saan matatagpuan ang dugo ng demigod. Ilang makapangyarihang henyo ang nakatayo sa paligid ng lawa. Ang mga henyong ito ng Sacred Land ay nakayanan ang presyon ng dugo ng demigod at dahan-daang napapikit dito. Dugo ng demigod. Nakalok ang tingin ni Francis sa patak ng transparent na gininto ang dugo na halos kasing laki ng pinky na kuko. Gaya ng inaasahan, nang makalapit si Francis, ang kanyang katawan ay nagsimulang makaramdam ng hindi masusukat na presyon. Ang pressure na ito ay lumampas sa Void God Realm. Ang kapangyarihang nagmumula sa patak na ito ng dugo ay maaaring durugan ang mga buhay na bagay sa pulbos. Isang patak lang ng dugo ay malakas na. Kung mapipino ko ito, malaking tulong ito sa aking bloodline, katawan, at paglilinang. Si Francis ay lihim na natigilan. Kahit na ang mga hari at emperador ay hindi makayanan ang dugo ng demigod. Paano ko ito makukuha? Nagsimulang mag-isip si Francis. Ang paggamit ng spatial movement ay imposible. Hindi lamang ang patak ng dugo ng demigod na ito ay naglalaman ng malakas na presyon, mayroon din itong mahiwagang koneksyon sa layunin ng demigod. Ang dugo ng demigod ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang demigod, na nagtataboy sa iba pang puwersa tulad ng mga batas ng space. Sigurado si Francis na ang pagkuha ng patak ng dugo na ito ay 10 beses o kahit 100 beses na mas mahirap kaysa sa pagkuha ng Illusion God Wine. Nang si Francis ay halos nasa 10 yarda, ang bawat hakbang niya ay naging napakabagal dahil kailangan niyang harapin ang presyon ng dugo ng demigod. Habang papalapit siya, mas maraming banal na kapangyarihan ang nararamdaman niya mula sa dugo ng demigod. Biglang may sumigaw mula sa malapit. Arg! Ang katawan ng isang peak na small origin core realm na lalaki na may kakaibang bloodline ay sumabog mula sa dugo ng demigod nang humakbang siya sa loob ng 10 yarda. Boom! Ang malaking shockwave ay nagpadala ng dugo at laman na lumilipad kung saan-saan. Nanlamig ang puso ng mga kalapit na henyo at namutla ang kanilang mga mukha. 657. Ang kakilakilabot na pagkamatay ng henyong iyon ay nagpalamig sa mga kalapit na tao. Sa loob ng 10 yarda ay ang ipinagbabawal na zona. Kapag may pumasok sa hanay na iyon, ang presyon mula sa dugo ng demigod ay tataas ng ilang beses. Bulong ni Francis. Napagtanto din iyon ng ibang mga henyo. Ang mga normal na henyo ay nakayanan ang presyon sa labas ng 10 yarda. Ang lahat ng namatay ay ginawa ito higit sa lahat dahil nakapasok sila sa loob ng 10 yarda. Kung ang presyon sa loob ng 10 yarda ay napakalakas na, kung gayon ang presyon sa 5 yarda, 3 yarda, 1 yarda, at sa tabi mismo ng dugo ng demigod ay. Hindi maisip ni Francis kung gaano kalakas ang pressure. Nagsimula siyang mag-isip habang nakikipag-usap sa maliit na paws ang magnanakaw sa kanyang balikat. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagwagayway ng kanyang mga paa, senyales na wala itong magagawa, pagkatapos ay tumalon sa sinaunang singsing na bakal. Hindi nagulat si Francis. Maging ang mga hari ay malamang na hindi makayanan ang napakalaking presyon mula sa dugo ng demigod. Demigod's blood, I'm coming. Isang malamig na boses ang narinig mula sa malayo. Shua!
Isang lalaking maitim ang balat na may isang pares ng itim na pakpak sa likod ng kanyang likod ay kumislap sa hangin. Topher. Bumigay ang mga tao sa paligid ng Hearthill Palace. Ang paglilinang ng maitim na balat na lalaki ay umabot na sa huling yugto ng Great Origin Core Realm, at mayroon siyang isang pares ng napaka-kakaibang demonyong bloodline na nagbigay sa kanya ng isang pares ng mga pakpak. Habang papalapit siya, may hangin ng kasamaan na naging dahilan upang hindi makahinga ang mga tao sa malapit. Si Topher, isa sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Siya ay nagmula sa Thousand Darkness Sacred Clan. Ang impormasyon tungkol sa bagong dating ay lumitaw sa isip ni Francis. Mayroong halos 300 mga henyo na pumasok sa Demigod Forgotten Garden, ngunit alam ng lahat ang tungkol sa nangungunang 10 henyo. Hindi ba't si Topher ay nasa gitnang yugto ng Great Origin Core Realm? Ilang araw na lang, ngunit ang kanyang bloodline at cultivation ay tumaas ng husto. Ang mga kalapit na henyo ay nagpahayag ng magalang na mga ekspresyon, samantalang ang mga mula sa Thousand Darkness Sacred Clan ay nagpahayag ng kagalakan. Ang Demigod Forgotten Garden ay puno ng kapalaran, at ang kakaibang demonyong pakpak na bloodline ni Topher ay nagbigay sa kanya ng kakayahang lumipad, kaya siya ay nakakuha ng higit pa. Sure! Ang mga itim na pakpak ay malumanay na lumipad sa itaas ng mga ulo ni Francis at ng iba pang mga henyo habang si Topher ay lumapag malapit sa lawa. Ang 10 yarda na ipinagbabawal na zona. Maraming mga henyo ang nagpipigil ng hininga, at ang kanilang mga puso ay tumibok ng mabilis. Diretso lang na tumalon si Topher sa radius na 10 yarda at hindi pa rin siya nasaktan. Gaya ng inaasahan ng isa sa nangungunang 10 henyo. Bawat isa sa kanila ay may hindi pangkaraniwang mga bloodline, at sila ay napakalakas. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Ang lakas ni Topher ay tumaas ng husto pagkatapos pumasok sa Demigod Forgotten Garden. Hindi siya matatalo ng isa o dalawang normal na half-step na kings. Hahaha. Dugo ni Demigod. Buti na lang at mabilis akong dumating. Maamo ang ekspresyon ni Topher. Wala sa iba pang nangungunang 10 henyo ang naroroon, at mayroon siyang mga palatandaan ng pagsupil sa lahat ng tao rito. Sa sandaling ito, ang balita ng dugo ng Demigod ay kumakalat pa rin sa buong Demigod Forgotten Garden ngunit marami pa rin ang papunta. Ang kakaibang bloodline na kapangyarihan ni Topher ay nagbigay sa kanya ng napakabilis na bilis kahit na sa mga nangungunang 10 henyo. Sa kasalukuyan, ang tanging nakapasok sa 10 yarda na hangganan ay siya. Lumipad ang kanyang tingin sa buong lugar, at wala siyang nakitang malalakas na tao. Bahagyang huminto si Topher nang damapo ang kanyang mga mata sa 2 tutubi tao sa likod ni Francis. Ang mga tutubi tao ay mabilis at maliksi. Alam ni Topher kung gaano sila kahirap. Hindi niya inaasahan na may makakapagpaalipin sa kanilang dalawa. Ang kanyang cultivation ay wala pa sa Great Origin Core Realm. Kailangang umasa sa kanilang bloodline at cultivation para labanan ang pressure mula sa dugo ng Demigod, hindi kapaki-pakinabang ang mental energy dito. Ibinalik ni Topher ang kanyang tingin. Hindi niya inilagay si Francis sa kanyang mga mata. Wala pang karapat-dapat na maging kalaban niya sa Hearthill Palace. Kukunin ko ang dugo ng Demigod bago si Godfrey, Mercedes, at ang iba pang mga taong magulo na wala pa rito. Kumislap ang mga mata ni Topher. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magpaikot ng kanyang kapangyarihan para palakasin ang kanyang katawan at depensa. Grrr! Si Topher ay nagsimulang humakbang ng dahan-dahan habang siya ay gumagalaw papatungo sa lawa. Ang pressure na kinakaharap niya ay tataas sa bawat hakbang, at maging siya ay naramdaman niyang ito ay mahirap. Si Topher ang unang tao na ligtas na pumasok sa hangganan ng 10 yarda. Ang mga henyo sa paligid ng lawa ay naiinggit at hindi nagbitiw. Kung mas malapit sila sa dugo ng Demigod, mas mataas ang pagkakataon nilang makuha ito. Kailangan kong dagdagan ang aking bilis. Ang dugo ng Demigod ay magiging akin. Si Topher ay labis na nasasabik. Ang dugo ng isang Demigod ay dugo na halos banal. Mababago nito ang buhay ng kahit na mga eksperto. Maging ang mga hari at emperador ay mababaliw dahil dito. 10 yarda.
Sa sandaling ito, isang asul na buhok na kabataan ang pumasok sa 10 yarda na ipinagbabawal na zona. Siya yun. Nang makita ng mga tao kung sino yun, labis silang nagulat. Ang pangalawang tao na pumasok sa loob ng 10 yarda ay si Francis. Ang mas malapit sa dugo ng demigod, mas malakas ang presyon. Higit pa rito, sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga nakakasakit na kakayahan ang maaaring mayroon ito? Si Francis ay hindi nang ahas na lumayo ng labis bilang pag-iingat. Sa totoo lang, hindi ganoon kalakas ang kapangyarihan mula sa 10-yard zone. Ang pressure sa Ancient Dream Realm ay mas malakas. Yung batang yon. Nagbago ang ekspresyon ni Topher nang mapansin niya si Francis. Hindi niya inaasahan ang isang brat sa Peak Small Origin Core Realm na papasok sa 10-yard zone, at parang hindi man lang nakita ni Francis ang pressure na napakalakas. Ang linya ng dugo, katawan, at paglilinang ay ang tatlong salik na tumutukoy kung gaano kalayo ang maaaring ilipat ng isang tao dito. Kung ang isang tao ay may superior bloodline, mayroon silang kalamangan, at kung malakas ang katawan ng isang tao, kakayanin din nila ito. Sa kabilang banda, ang mga may mas mataas na paglilinang ay nakayanan lamang ng higit na puwersa. Halimbawa, kung si Emperor Duanmo ang nandito, madali niyang makukuha ang dugo ng demigod. Best of Brat. Dinila ni Topher ang kanyang mga labi at pinandilatan si Francis. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang lakas at katanyagan para sugpuin si Francis, ngunit paano mahuhulog si Francis para doon? Kumilos siya na parang wala siyang nakita habang pinapanatili niya ang isang tiyak na distansya kay Topher. Si Topher ay nasa tapat. Ang pag-atake ng isang tao ay mahigpit na paghihigpitan dahil sa presyon mula sa dugo ng demigod, at sino ang nakakaalam kung anong uri ng reaksyon ang maaaring magkaroon ng dugo ng demigod. Brother Mo, ang brat na iyon na nagngangalang Hanford ay nagkontrol ng hukbo sa Purple Smoke Lake at natalo si Brother 2. Nagbabala ang isang disipulo ng Thousand Darkness Sacred Clan. Ang demigod Forgotten Garden ay isang malaking lugar, ngunit ang balita ay nagsimulang kumalat. Ano? Natalo niya si Brother Turco. Nang marinig iyon, hindi makapaniwala si Topher. Bago siya pumasok sa demigod Forgotten Garden, ang kanyang sariling lakas ay bahagyang mahina kaysa kay Ju Cheng, kahit na maaaring mas malakas siya ngayong nakakuha siya ng kaunting kapalaran. Sa sandaling ito, whoosh! Isang 5 kulay na figure ang lumipad sa himpapawid. Ang kakaibang kapangyarihan ng kidlat. Naramdaman ni Francis na gumalaw ang kanyang Wind Lightning True Yuan. Nang hindi man lang tumingin, alam na niya ang pagkakakilanlan ng bagong dating. Chadwick, isa sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Magiging gulo na ito ngayon. Ang isa pang eksperto sa nangungunang 10 henyo ay lumitaw. Si Chadwick ay nagmula sa 10,000 Lightning Clan. Siya ang numero 1 henyo ng Lightning daw. Napatingin lahat ng mga henyo. Maraming tao sa Heart Healing Palace ang nanunood at umaasang makuha ang dugo ng demigod sa pamamagitan ng swerte. Kung tutusin, may maliit na bilang ng mga henyo noon ay nakakuha ng mga kayamanan na lumalaban sa langit kahit na hindi sila masyadong malakas, kaya tiyak na isang kadahilanan ang swerte. Sure! Lumapag si Chadwick malapit sa lawa sa pagitan ng 8 at 9 na yarda, mas malapit pa kay Topher. Demigod's Blood. Ito marahil ang Demigod's Blood Essence, o kung hindi ay hindi ito magtatagal ng ganito katagal at naglalaman pa rin ng napakaraming puwersa. Bahagyang namula ang mukha ni Chadwick nang lumapag siya. Agad niyang pinaikot ang kanyang 5 kulay na kidlat at tila isang Diyos ng kidlat. Demigod's Blood Essence. Lalong nag-aapoy ang mga mata ng mga kalapit na henyo. Ang isang patak ng kakanyahan ng dugo ay naglalaman ng kakanyahan ng buhay ng demigod, at ito ay higit sa 100 beses na mas mahusay kaysa sa isang normal na patak ng dugo. Kung maa-absorb ko ang esensya ng dugo ng demigod na ito, ang aking estado ng pag-iral ay bubuti ng husto at magkakaroon ng potensyal na maabot ang antas ng isang hari o isang emperador. Bumibilis ang tibok ng puso ng lahat. Ang esensya ng dugo ng isang demigod ay talagang isang magandang bagay para sa mga hari at emperador. Malamang na makikinabang pa ito sa mga normal na Mystic Light Realm Sacred Lords. Sa loob ng 10 yarda na ipinagbabawal na zona.
Ta! Ta! Mabagal na lumakad pasulong sina Topher, Chadwick, at Francis. Si Francis ay bahagyang nasa likod ng dalawa pa. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung ang isang tao ay tunay na lalapit sa asensya ng dugo. Si Francis ay lubhang maingat. Kung ang esensya ng dugo ng demigod ay nagpakawala ng isang pag-atake, kahit na ang mga tunay na hari ay hindi makaka-atres ng hindi nasaktan. Yung brat na yon. Nakita ni Chadwick si Francis mula sa gilid ng kanyang mata. Si Francis ay malayo kay Topher, ngunit mas malapit kay Chadwick. Asar! Malamig na tumawa si Chadwick. Paano niya mararamdaman na ligtas ang kanyang likod sa isang katunggali? Nagpadala si Chadwick ng 5 kulay na kuko ng kidlat patungo kay Francis. Malinaw na walang gagawin si Francis. Nagpadala siya ng sinaunang Purple Lightning Claw patungo sa 5 kulay na Lightning Claw. Purple Destruction Wind Lightning Claw. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog, at kumalat ang mga shockwave sa mahigit 100 yarda. Maging ang mga demonyong itim na pakpak sa paligid ni Topher ay nanghina. Bam! Bahagyang nanginginig ang figure ni Francis habang ang isang malabong 5 kulay na kidlat ay dumaan sa kanyang katawan. Shoo! Inilibot ni Francis ang kanyang defensive bloodline, at lumitaw ang dark purple na kaliskis sa kanyang katawan hanggang sa kumupas ang 5 kulay na kidlat. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng manhid. Ang kanyang defensive water bloodline ay halatang nauugnay sa elemento ng tubig na nagsagawa ng kidlat. Sa kabilang banda, nang ang mga arko ng Purple Destruction Wind Lightning ay dumaong kay Chadwick, hindi man lang siya nakaiwas. Hahaha, hindi naman masama ang lakas mo. Hinawakan ni Chadwick ang suntok ng kidlat at madaling hinigop ito. Siya ay sumisipsip ng kidlat. Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Napagtanto niya na ang kanyang Wind Lightning inheritance ay nakatagpo ng nemesis nito. Si Chadwick ay may sinaunang lightning spiritual bloodline, at siya ang numero 1 henyo ng lightning daw. Ang kanyang 5 elemental 10,000 lightning technique ay ang pinakalumang lightning technique ng Kang Ocean. Kahit na ang talento ng Wind Lightning Emperor sa lightning ay hindi kasing taas ng kay Chadwick, at hindi niya nagawang linangin ang 5 elemental 10,000 lightning technique, na pinilit siyang lumikha ng sarili niyang daw at maunawaan ang Wind Lightning daw. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.